and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Sa halip na isang araw lang ang pagdinig sa oral arguments sa petisyon na inihain laban sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA, nagdesisyon ang Korte Suprema na gawing 3 araw na tuloy-tuloy ang oral arguments mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng SC na kulang ang isang araw lang sa dami ng dapat talakayin issue sa petisyon. Sa dami ng dapat talakayin, and perhaps because of the very difficult nature of understanding the budget process law, and as well as the entire budget itself, yung remains na issue, 4 na issues yun na constitutional issue. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, obligado rin dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa PAICAM report ng 2025 GAA. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco, pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral Competence Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kuna ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni Acting Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito. Well, para sa amin na sa mga bayan, tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Attorney Rodriguez, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Pangunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Diyan ay dapat po may makulong dahil pera po yan ng taong bayan. Opo. Prof, kamakailan po ay nagpalabas din ng pahayag itong si Mayor Baste Duterte, yung kapatid po ni Vice President Sara Duterte, na tinawag itong smokescreen lang. Nililihis lang ng mga kontra ng Vice President. Itong issue na ito, ginagamit ito impeachment issue na ito, doon sa totoo talagang issue ng bayan, kabilang na po doon yung budget. Well, mabigat yung problema nila sa budget na yan. Bakit itong Secretariat ng Committee on Appropriations ng House of Representatives at saka yung Secretariat ng Committee on Finance ng Senate ay bakit nila inattach yung kanilang working draft na merong mga blanco-blanco doon sa report on the Bicameral Conference Committee proceedings, no? Kasi yung Bicameral Conference Committee report na yan, hindi dapat yan nilalagyan ng attachment ng working draft, no? Kung working draft pa lamang, meron pa mga blanco-blanco, hindi mo dapat i-attach dyan. Ngayon, dahil sa in-attach mo yan dyan, na merong mga blanco-blanco, ay mabibigyan niya yun ng tinatawag na prima facie evidence, no? Which is enough to file a case in the prosecutor's office. Etong mga nag-question, bakit may mga blanco-blanco, no?
para bang nagkaroon ng falsification of public documents, no? At first glance, no, yung tinatawag na prima facie evidence, at first glance, para bang nagkaroon ng falsification of public documents. Kasi may mga blanco-blanco eh. And then later on, makikita mo dun sa General Appropriations Act mismo, wala na yung mga blanco na fill upan na. So, at first glance, prima facie evidence, para nagkaroon ng falsification of public documents. At pag napatunayan yan, ay meron pong makukulong kasi criminal offense po yan eh. Opo. Kaya napapansin po ninyo, nakikita po ninyo, kaya ganito yung response ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Tawag nga ng Mayor Baste, parang panic response ng Marcos administration, kakaugnay nga dito sa natuklasan, na-discovery ang mga blank items dyan po sa budget sa GAA. Dyan po sa BICAM report ng GAA. Oo. Nagkasabay-sabay na, no? Hindi natin malaman kung ang impeachment ay may kinalaman diyan, ano, sa anong tawag dito, sa mga blanco-blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report. Pero yan will be best explained sa korte, no? Dapat yan ay imbestigahan ng ombudsman. Pag nakakuha ang ombudsman ng evidence which is reasonable enough to obtain a conviction, no? Merong reasonable certainty of obtaining a conviction. Yan na kasi ang pamantayan ngayon, no? Hindi na probable cause. Evidence with reasonable certainty of obtaining a conviction, no? Pag nakakuha ng ganyang degree of evidence ang ombudsman, ay dapat isampa na yan kaagad sa Sandigan Bayan as soon as possible, kasi hindi pwedeng ma-delay yan because it is the budget, it is the money of the people, no? Lahat ng taong bayan, pati mahihirap, nagbabayad ng value-added tax. Bibili ka ng pagkain, meron 12% value-added tax. Bibili ka ng gamot, meron 12% value-added tax. Magbabayad ka ng kuryente, meron 12% value-added tax. Magbabayad ka ng tubig, meron 12% value-added tax. So, pati mahihirap ay nagbabayad ng 12% value-added tax. At yan ay napakahalaga malaman ng mahihirap dahil isusubo na lang nila. Pinambabayad pa ng 12% value-added tax. Isusubo na lang ng mga anak nila. Pinambabayad pa ng 12% value-added tax. So karapatan ng mga mahihirap na malaman kung nagkaroon ba ng falsification of public documents regarding sa mga blanco-blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report.